Alam mo ba na dito sa GCash, nagpo-provide sila ng insurance for pets. At bukod pa dyan, hindi lang ito limitado doon sa mismong aso, kundi maging sa tao. Kung sakali nakakagat ito, kasama sa magiging coverage iyon, at kung sakali nagkaroon ng property damage, pwede rin siyang makover dito sa insurance. So pag-usapan natin yung insurance for pets dito sa GCash. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Maraming insurance ang ina-offer dito sa GCash. Ang maganda dyan, babayaran mo to gamit lang yung GCash app mo, automatically pwede nang i-deduct yung magiging premium. Bali dito sa GCash app, pumunta lang sa G-Insure at mamili ng pinaka gusto mong i-avail na insurance. Mag-start tayo sa categories kung saan, kung interesado ka sa insurance for pets, piliin natin tong pets. At sa ngayon, ito yung available. Pet Insure for Dogs, Pet Health for Cats and Dogs. So, depende sa pangangailangan mo yung pwede mong piliin. Also, by the time na nire-record namin to, dalawa pa lang yung available. So, pwede mong i-check. By the time na pinapanood mo na to, baka nadagdagan ng list or baka nabago na. Pero ipakita ko lang na kapag mag-check kayo ng insurance, ano yung mga dapat ninyong bantayan. Una na dyan kung ano yung magiging benepisyo. Katulad nito, for reimbursement, yung mga magiging medical expenses, and litigation fees na din. So, hindi lang problema o yung mga dapat bayaran tungkol sa nangyari dun sa aso, kundi yung mga legal o yung litigation fees na din. Pwede tayong mamili ng plans. Later, mas makikita pa natin yan. And ang maganda pa dyan, merong owner protection for non-pet related personal accidents. And itong add-on na to is pwede pa nating i-double check dun sa FAQ section ng insurance na pinoprovide nito. At sa lahat ng insurance, merong detailed list kung ano ba yung covered. Katulad nito, medical reimbursement for hospitalization, for laboratory tests, maging sa surgery or consultation. Meron din sa iba pang injuries, burial assistance due to euthanasia, at marami pang iba. I-check nyo tong view list of inclusions para sa detalye pa. Andito, inisa-isa nila yung mga covered dito sa insurance na to. Ano naman yung mga hindi covered? O yung mga hindi nila babayaran kung sakaling nangyari ito sa aso kahit nagbayad pa tayo ng insurance. So, death other than euthanasia, hindi siya covered. Injury by the owner, lalo kung intentional yung pag-inflict doon sa aso, hindi siya mako-cover. And for special task, ang covered lang dito ay yung mga home pet. Kung ang aso mo ay ginagamit for military purposes or for stunt activities, hindi siya pwede. So, mas maganda na i-check itong list of exclusions para alam na rin natin umpisa pa lang kung ano yung mga hindi covered para sa insurance na ina-avail natin para sa pet natin. And by the way, sa pinakababa, meron ditong frequently asked questions. Kung saan, anong edad ng aso ang pwede lang makovered, sino-sino yung pwede mag-own nito, ilang insurance ba yung pwede nating i-avail, nakalagay yan dito. Hindi ko na to iisa-isahin kasi mas maganda na basahin nyo to thoroughly bago mag-proceed. And by the time na pinapanood nyo nga ito, possible mag-update na rin yung list nila o yung FAQ section. So kapag okay na-review na yung benefits, covered and not covered, pwede na mag-proceed. Dito pa lang, kasagot na tayo ng mga form. Kung sakaling yung sagot natin ay hindi pasok sa pwedeng i-cover, right away, hindi na tayo makakapag-proceed sa application. So halimbawa, 6 months to 8 years, sagot ko yes, pero kapag no, may error dito na insurance is not applicable for your pet. So tap ko lang yung yes, kapag stunt pet, military, hindi siya pwedeng mag-proceed. Home pet, pwede. And then, has pet to be insured, receive the following vaccinations. Kapag wala, hindi rin may insure. And then, meron bang physical examinations at least once a year? Kapag yes, mag-proceed tayo. Pero pag no, kailangan mag-provide ng additional answer. And then, nag-undergo ba ng sickness or illness? Yes. Maglagay din ng detalye dito. Tap ko muna yung no. And then, for final question, hindi allowed yung for commercial breeding. Kapag sinap natin yung yes, hindi na tayo pwede makakuha ng insurance. So, tap ko yung no. At ito na yung pipiliin nating plans. For as low as 650 pesos, pwede nang makakuha dito. Pero kung gusto nyo na mas matagal yung coverage, 1 year, nasa 3,200 yan. At ito yung amount na pwede makover per incident or in aggregate man yan. Kapag okay na, pwede na tayong mag-next. By the way, kapag mag-avail ng insurance, hindi siya immediate mag-take effect. Kailangan pa maghintay ng waiting period simula nung in-avail mo yung insurance. For 1 month, 7 days, kapag mas matagal yung term, mas matagal din yung waiting period katulad ng nakikita natin dito. Kapag okay na, i-tap lang tong next, i-double check lahat ng info kung okay na, scroll down lang,
check natin tong I have terms and conditions and confirm and pay. By the way, kung hindi nyo i-activate yung insurance, pwedeng i-refund sa inyo ng GCash yung binayad nyong premium or insurance payment. So, hintayin nyo yung notification or update sa inyo kung ano yung mga next step. Kung after mag-avail, ano yung dapat gawin para ma-activate ito. Pwede rin mag-inquire sa GCash kung ano yung mga next steps. And also, per insurance na in-offer nila, iba-iba rin yung mga dapat na sagutin. For this case, sa standard insurance, hindi katulad nung nakita natin kanina na by term siya or yung tagal nung coverage. This time naman is iba siya per breed nung dog or nung cat. Halimbawa dito, yung premium for Shih Tzu nasa 4,700. Pag sa cats naman, depende per siya nasa 2,400 at meron pang iba dito. Meron ding frequently asked questions na mas magandang basahin natin bago mag-avail. Also, kung hindi siya na-cover or medyo malabo yung na-discuss dito sa form, pwede mag-inquire sa kanila directly, tap lang tong contact us, at kumpletuhin itong form na nakikita natin. At ganun kadali mag-avail ng insurance dito sa GCash. At ang maganda ba dyan, may mga in-offer na insurance na hindi lang pets yung covered, pati yung mga pwedeng ma-insure na tao o yung mga property na pwedeng ma-damage. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.